Ang arte, ang arte, arte, arte. Ang arte, ang arte, arte, arte. Ang arte, ang arte, arte, arte mo naman. Yay! Hi, hello. Kumusta sa mga maarte dyan? Ay, hello. Kumusta sa mga nilalang at mga kahayop-hayupan? Tayo na, pasok Pasok na. ka. Oh, pasok na. Ate, Ay. ayaw pumasok. Alika na. Pasok na. Pasok, be. Ay, Tagal. ate, Ay. Ang ang arte. Oh, pasok Halika na, na, pasok. pasok. Oo. Papakilala muna kami. Oh, ako nga pala si Arte Kim. Ako naman si Ate Seth. At ito Ito ang Arte Mo Naman Podcast. So sa podcast na to, pag-uusapan natin yung mga personal na karanasan natin bilang mga artist sa Mga Pilipinas, artist. yung mga problema, yung and mga downs. ups and downs, tapos yung mga step by Step by the step para talaga. sumakses tayo Para bilang sumakses. artist sa Mhm. Pilipinas. Yes. Ayun, so Ano nga ba ang una nating katanungan? ano muna, tungkol muna sa atin. Ano nga yung anong kurso na tinitake natin? Tapos bakit yun ang kinuha natin na kurso? Ayun. Yes. Ang kursong tinake ko ngayon is BMMA Animation. Oh, bakit ganyan yung course na kinuha ko? Kasi yun yung course ko nung senior high school, which is merong animation na course dun sa public school namin. So, ito yung parang option ko, safest option na familiar ako sa pag-a-animate. Ikaw, ano bang kinuha mong course? Yun din. Yun din. Oo. Bakit? Ginaya mo Ay, ang arte. Grabe. Oo. Ate, Hindi, galit. ayun, BAM Animation. Yan. Oo, bakit? Bachelor's in Multimedia Arts Animation. Mm. Yun. Pero, ba't ko nga ba kinuha yun? Ano muna? Hula mo, anong tinake ko na na strand nung senior high school? Gagamitin natin yung power of the plant. Ano? STEM. Wow! Nagko-connect talaga. May connection. Sunflower and Ayun. So, plant. bakit ko nga ba kinuha yung course na to? Grabe Ayun. naman. Ayun, kasi tinake ko siya kasi gusto ko mag-drawing. Grabing sagot yan. Ang daming Hindi. laman. Di ba, anong connect kasi nag-take ako ng STEM? Ba't di ako mag-take ng STEM na, di ba? Oo. STEM na path. Pero, tinake ko pa din is Kasi, sa amin, wala sa aming strand na, art, na, ayun, sa arts, sa senior high school. Mhm. Kaya yun, hindi napilitan ako mag-STEM, saka doon din yung mga kaibigan ko. Ano nga ba yung pakiramdam mo ngayon bilang isang young artist? Okay lang. Grabe. Okay lang. Pagod na. Pagod na. Siyempre, ang daming backlogs. Tingin mo, nakakuba na nga sa sobrang daming backlogs. Pero stay positive pa rin talaga. Makikita mo talaga sa school na to. Pagiging positive. Sobrang lively ng mga tao. So, mababawasan talaga yung mga problema mo sa nararamdaman sa sarili. Ikaw, kamusta ka ba ngayon? Pagod na. Pagod na. Oo. Gano'n ka pagod? Nahingalin ba? Ayun. Arte. Pagod Hindi, na kasi pagod siya. Kasi ang dami nating ginagawa. Lalo na Oo nga. Finals na din. Finals na din. Kumusta sa mga nagpa-finals? Mga finals dyan. CIT. Bakala, good luck. Ginagawa Mga namin yan. taga-CIT. Finals din. Finals to. Oo. Diba? Panoorin nyo to. Kaya tulungan tayo sis. Panoorin namin sa inyo. Huwag ka ma-arte. Tulungan nyo kami. Bilang young artist, siguro alam mo naman yung makukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Oo, hindi mawawala yan bilang artist. Comparison talaga. Oo. Yun nga yung isa pa sa mga mali talaga na ginagawa natin kasi kapag bata ka pa, wag mo muna isipin yung ibang tao kasi matagal nilang tinahak yan na yung path na yan. Iba-iba tayo ng path sa buhay. Kanya ka tayong step by the step. Iba-ibang hagdan. Iba-iba yung hagdanan natin. Iba madulas. Yung iba spiral. Spiral nga. Sobrang hirap naman ang spiral. Iba-iba tayo ng Kaya mag-focus na sa sarili focus mo. na lang muna. Sa sariling hagdan. Bata ka pa, young nga, di ba? Young Bata. Bata pa yan. Marami ka pang time. Ano yung mga karanasan mo nung ikaw ay bata pa na nag-udyok sa'yo na maging artist? Ito na yung mga childhood memories. Childhood. Babalik tayo sa childhood. Childhood na naman. Ang memory ko pa naman is parang goldfish. Pero meron akong isang karanasan na natatandaan ko. Which is yung nung bata ako, si mama talaga yung artist.
Alam mo kung bakit? Bakit? Lagi siya nagdo-drawing ng isda. Bakit? Artiki. Hindi ko alam. Kasi nga, nung bata ako, may nakikita akong mga isda na nakapaskil sa mga poster. Tapos tinatry kong i-drawing yun. Tapos ito naman si mama na isang bida-bida na artist. Hindi daw gano'n. Ang arte niya, hindi daw gano'n yung step na pag-drawing ng isda. So pag nagdo-drawing ako ng isda, parang kinikritik niya yun na hindi daw ganyan yung pag-drawing ng isda, gano'n Ellie. So siya, tinitingnan ko siya kung paano siya mag-drawing ng isda. Tapos inisip ko sa sarili ko, paano ko ito mahihigitan yung isda ni mama? Yung isda ni mama. Competitive nga. So, ayun, mga nakailang drawing ako ng isda doon bago ko magets yung isda ni mama. And throughout that stage, ayun na, parang nag-start na ako mag-drawing ng more and more na dumadami na mga bagay-bagay, gano'n. Nag-start din ako mag-drawing doon na nagsimula yung pagtahak mo ng sining. Ayun na nga. Ikaw naman. Kasi, nung kinder ako, sinabi sa akin nila mama, sabi sa akin, pinadrawing daw yung klase namin ng pera. Pantalon daw, sabi ng teacher ko. Taas lang. Alam mo bakit? Kasi nga daw, siyempre, na-curious yung teacher ko, napatanong siya. Ba't din drawing mo? So, explain daw ako. Kasi, sa may pantalon, may bulsa. Sa bulsa, merong wallet. Ano nasa loob ng wallet? Pera! Pera, mga kaarte. Pera. Ang galing naman. Sobrang clever naman doon. Hindi ko nga naisip na paano maisip yun ng isang bata, di ba? Oo nga. Creative ka na nung bata ka. Oo. Sa paraan na gagawin ko. Sa version ko. Hindi sa sinasabi ng iba. Hindi sa dapat ito yung gagawin mo. Iba yung ginawa ko eh. Kasi yun yung gusto kong gawin. Syempre. Ma-pride siya. Parang sa ngayon. Kasi madalas, yung mga kabataan na gustong tahakin ng sining, mas pinipili nilang tahakin yung mga nasa STEM kasi nga, sinasabi ng pamilya nila, yung dapat yung take mo, dapat mag-nursing ka, architecture, dapat doktor. Yun nga, mga common jobs. Kasi nga, yun daw yung may pera. Pero, parang nung bata ako, tinatahak ko ngayon siya, hindi ko ginawa yun. Tinahak ko yung gusto kong tahakin para sa kinabukasan ko. Ang naman ng katanungan, ano yung mga hamon na kadalasang hinaharap ng mga young artists? Ayan na. Madami. Lalo na, i-emphasize ko ito yung burnout. Grabe talaga. Kapag yung tuloy-tuloy ka talagang nag-drawing, tas tuloy-tuloy ka nag-work, mafe-feel mo talaga yung burnout. Like, hindi ko na kaya, be. Ikaw na nga. Mga Na-burnout na. Mga ganun. Oo. Isa rin yun sa mga rason ko kung ba't ako medyo hindi na masyadong nagdo-drawing. Nagre-rest muna ako ngayon. And then, parang china-charge ko yung sarili ko, yung mga creative juices ko para sa mga ibang bagay muna. Tapos, babalikan ko na lang to kapag ready na ako. So, dahil nga doon, ano naman yung mga pwedeng maging motivasyon ng mga tao o mga artists kapag na-burnout? Na-burnout? Tingin ko i-shift natin yung focus natin sa ibang bagay. Kasi ang daming inspirasyon kung titingnan mo lang talaga sa iba. Lalo na sa mga movies. Ayun yung inspirasyon ko. Pag nanonood ako ng mga movies. Ano yung mga pinapanood mong mga Ewan ko kung bet nyo tong movie natin, yung The Substance. Ay, gusto ko yun. Sobrang daming mga doon, mga shots na sobrang ang ganda-ganda na parang hindi mo na siya kailangan i-explain yung shot na yun. Parang ma-feel mo talaga. Kasi yun yung pagiging artist is what you feel. Like, hindi mo na kailangan i-explain siya ng super. So, isa pa sa mga pwede mong gawing motivasyon para kapag may burnout ka, kailangan mong humanap ng mga inspirasyon kung ba't mo sinimulan. Kailangan mong bumalik. Ba't ka ba nagsimula mag-drawing? Ba't ka nagsimula gumawa ng sining? Kasi kung ginagawa mo siya ngayon, kasi kailangan mo siyang gawin, hindi na siya hindi na siya nakakatuwang gawin. Hanapin mo yung nagkapatawa sa'yo, ano yung naging rason mo ba't ka nagsimula.
Go back to Diba? your roots. Kaya nga, Oo. go back to your childhood. Masyado kang na, tunnel vision dun sa gusto mo talagang gawin na hindi mo siya nagagawa. Yun. Tapos, paano nga ba? Yung sinasabi ko lang eh. Ayun, ano yung mga nagustuhan mo? Kaya yung mga gusto mo na kuwari, may mga artist na nilook up. Madami. O, edi, wag mo i-compare sarili mo sa kanila. Gawin mo silang inspirasyon sa ginagawa mong sining. Tungo na tayo sa susunod na topic. Bilang Pilipinong artista. Ano yung pangunawa mo sa ano yung pangunawa ng mga Pilipino sa art bilang trabaho? Controversial yan, may. Oo. Meron maraming nagda-doubt sa path ng pagiging artist. Like, may makukuha bang pera dyan sa pagdodrawing na yan? Arte set, may nakukuha bang pera dyan sa pagdodrawing na yan? Siyempre, ayun na nga, yung mali yung iniisip ng iba. Oo. Yung mentality kasi nila, nasisip nila yung yung starving artist na mentality. Na, on some part, patotoo naman siya kasi, ganun talaga yung ng society natin sa ng lipunan natin sa art. Pero sobrang daming mga oportunidad na pwede nating tahakin sa art. Pwede nilang tahakin sa sa art na mga trabaho. Madami. Open na open yung animation industry, yung mga nag-animate ngayon ng mga movies. Tsaka yung mga graphic design, open na open yung mga paggawa ng mga logo para sa mga brands. Oo. Ayun. Lahat na nakikita yung mga brand ngayon, kahit mapakape pa yan, yung mga logo, yung mga nasa billboard, yung mga magazine na tinitignan nyo, yung mga pinapanood yung mga animation, yung mga pinapanood yung mga palabas. Oo. Yung mga mga telenovelang pinapanood nyo. Wala yan kung wala yung mga artist. Yung mga logo pa lang, artist na ang gumagawa. Yung lahat ng mga binibili yung mga na yan, yung mga binibili yung mga bagay-bagay. Artist sa mga nag-design yan. Hindi nyo bibili so, madami talagang opportunity. Hindi lang nila masyado na-pursue. Oo. Kasi, kung i-imaginein mo, lahat naman tayo nung bata, parang nagdo-drawing. Like, ang cute-cute nga nung mga bata dati, di ba nag-color-color sila ng along the lines, mga ganun-ganun. Parang pag tumatanda ka, parang nagda-die down na siya. Alam mo bakit? Bakit? Habang tumatanda tayo, mas pinupush tayo na matuto sa mga math. Ayun nga. Matuto mag-science. Mas pinupush tayo sa mga STEM fields Nawawala na yung pagiging creative natin Yun nga. Ayun, may mga study na yun May mga study na mas pinupush sa pag-aaral. Yung mga ganong kurso sa sa college hanggang bawat baitang nung elementarya. Nawawala na yung pagiging creative natin. Oo nga. Parang hanggang pag tumatanda na tayo, kailangan natin maging practical. Oo. Kasi may mga tao talagang bumibili ng art mo. Tapos pag nalaman mong, meron palang may gusto ng art ko. Sobrang sarap niya sa pakiramdam. Sarap sa feeling. Parang yun yung naging isa sa mga motivasyon ko na gumuhit at gumawa at i-share yung art ko sa maraming tao. Yung mga kasalukuyang karanasan natin sa kurso natin. Ayun, tapos yung mga expectation natin sa sa kurso na to. Yun. Ayun. Ano muna yung BAMA? Ang BAMA is Bachelor of Multimedia Arts. In. Oo. Multimedia Arts. In Multimedia Arts. Bachelor of Bachelor in Multimedia Arts. Yun. Doon pumapasok yung mga kursong graphic design, animation, tsaka film. Bali, halo-halo. Halo-halo. May ube. Oo. Lahat ng mga titake mo doon. Matitake mo sila lahat para kung sakali, kaya mong i-take kahit anong gusto mong na trabaho. Diba? Meron kang experience sa lahat nun. Parang halo-halo siya. Ang galing niya Para ma-experience mo lahat. Saka, kung di mo pa alam anong gusto mong tahakin sa akin na dun mo na i-figure out, diba? Parang, gusto ko palang gawin to, diba? Parang maganda rin siyang course, gano'n. Flexible.
Like, kung sa nakakapagod din, pero masaya din siya. Pag nakikita mo yung... Ayun nga, masaya ka ba talaga sa ano? Masaya ka ba ngayon? Masaya, pero masaya. Masaya din. Siyempre, kapag nakikita mo yung mga kapwa mo ka-artist, ka-arte, ayun na. Yung college talaga, para siya sa pagbibuild mo ng ng mga connection. Lalo na sa art industry natin. 'Di ba? Kailangan mo ng mga karamay. Bakala, tsaka mga social skills. 'Di ba? Ina-emphasize din yun sa kurso namin, katulad nung UTS, tsaka yung kasi, mga retorika. Kasi kayo din kasi yung magkakasama eh. Lalo na sa industriyang to. Kayo di baka nga magkakitaan pa kayo dun sa trabaho niyo eh. Dito ka rin nagwo-work eh. Ayun. Yun nga maganda rin magkaroon. Balak dyan, mga nagbabalak magbama. Masaya naman. Masaya. Ituloy niyo yan. Andito lang kami para magbahagi ng karanasan namin. Karanasan lang naman. Pero hindi namin kayo tinatakot kasi lahat to ng hirap namin, parte siya ng namin eh. Ng growth. Yun nga. Para sa gusto namin. Para pagdating mo sa industriya ng... Ready ka. Ready. Parang ito yung diba? Parang field namin na para i-explore kung ano yung mga kakayanan namin sa course na to. Ano nga ba yung mga yung mga pwede mong tahakin nga na trabaho pagkatapos ng college, ng BAMA? Ano yung mga pwede mong anuhin? Ayun na nga, yung marami ring online courses, online job sa mga online ngayon, mga graphic design, mga demand ng create ng logos, yun sa animation field. Kaso kailangan ng portfolio doon. So, kailangan i-ready mo yung portfolio. Degree din. Degree. So, maganda rin talaga na meron kang degree. Para makapasok sa, para industry, ready. Wow. Advice mo sa mga gustong mag-take ng BAMA? Ang advice ko sa mga magte-take ng BAMA, wag masyadong, although nakaka-stress siya, wag tayo masyadong magpadala sa stress kasi makaka-apekto rin to sa gawa mo eh. So, kailangan gumawa ka ng masaya. Nakangiti. Gumawa ka ng nakangiti kasi parang pag nakaburangot ka, magre-reflect din yun sa gawa mo eh. Totoo. Walang struggle, walang growth. Walang growth. Talaga. Dapat, tinatahak mo yung nasa outside ng comfort zone mo. Yes. Emphasize natin. Mo sa mensahe mo sa nakababata mong sarili. Nakababata. Ang mensahe ko sa nakababata ko is, kaya mo to. Carry mo to. Kasi, lahat ng mga dagok na naranasan mo ngayon, kayang-kaya mo yan lagpasan. Siyempre. Kasi, sa bata kong self, nagda-doubt kasi yun sa kakayanan niya. So, gusto ko siyang i-boost na kaya mo to. Kaya mo tong lagpasan. So, ikaw, anong mensahe mo sa nakababata mo? Simula pa nung bata ako, simula pa ng bata pa ako. Naglalaro. Sige. Hindi kasi, simula pa nung bata ako, nag-i-struggle na ako sa imposter syndrome. Ayun. Kahit ba pinaghihirapan ko yung mga ginagawa ko sa buhay, parang may parte ng sarili ko nung bata pa ako na hindi ko deserve yung mga mga contest na panalunan ko, yung mga awards ko. Hindi ko alam, pero nakikita ko parang hindi ko naman siya deserve, ganon. Gusto ko lang sabihin, deserve mo yan. Pinaghihirapan mo yan. Diba? Tuloy mo lang yan. Huwag tayo maglang to, baka mag-judge kayo dyan. Sa kanila muna. Sa kanila muna? Sige, ito. 1, 2, 3. Ibang kami. Ang cute naman! Okay. Grabe na. Ginawa mo kuman makara. Para akong tapa rin. Para ako nagtatag dyan, mga ka-arte. At sa muli ito ang Arte Mo Naman Podcast. Bye!